Formal nang binuksan ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas sa Tondo sa Maynila para po sa mga beneficiary ng Walang Gutom program. At may ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano? Batch ng beneficiaries na makikinabang sa 20 pesos na bigas ng solo parents, senior citizens at PWDs na kasalukuyang 300,000 sa buong bansa. Sa Morasac Basketball Court sa Barangay 16, may kiosk kung saan gagamitin ng mga beneficiaries ang kanilang EBT o Electronic Benefit Transfer Card na may buwan ng 3,000 pesos na budget para sa pagbili nila ng bigas. Nasa 20 kilos ang monthly allotment ng 20 pesos na bigas per beneficiary, pero sa ilalim ng Walang Gutom program, pwede itong isali sa ibang pagkain gaya ng kamote at patatas para pumasok sa carbohydrate requirement or allowance ng mga beneficiary. Pwede ring bumili ang mga beneficiary sa ibang accredited Kadiwa stores. Hinihikayat ng DSWD ang mga beneficiary na ubusin ang kanilang monthly allowance dahil ang punto ng programa ay tugunan ang gutom. Nilinaw naman ng kagawaran na kung hindi ito kayang ubusin, pwede itong i-carry over sa susunod na buwan. Yun nga lang, hindi pwedeng bumali ng monthly allowance. Kung magkukulang ang 3,000 pesos na budget sa isang transaksyon, hinihikayat ang mga beneficiary na dagdagan ito ng sarili nilang pera. Kasabay nito, sinabi ng DA na patuloy ang paunang implementasyon ng 20 pesos na bigas para sa minimum wage earners na sa ngayon ay nasa 120,000 beneficiaries. Hindi tulad ng sa vulnerable sector, may pagkakaiba ang pamamahagi ng 20 pesos na bigas sa mga minimum wage earner. Imbes na 20 kilos per month, 10 kilos lang ang sa minimum wage earner. Yan ay kada buwan, bagaman pwede naman daw itong madagdagan sa mga susunod na buwan. Hindi tulad ng sa mga beneficiaries ng Walang Gutom program na merong EBT card, ang sa minimum wage earners ay nakadepende sa kasunduan nila ng kanilang employer kung ito ba ay direktang ibebenta o ipamamahagi at kung paano ang bayaran, kung direktang bayad ba ito o salary deduction. 2023 pa ay pinatutupad ang Walang Gutom program at layo nito na bago matapos ang taon ay umabot sa 750,000 ang beneficiaries ng programa. Malaking tulong naman daw para sa mga beneficiary na nakausap namin ng programa, lalo sa mga tulad ni Lisa na ngayon daw ay nakukumpleto na ang gamot na kailangan bilhin para sa tiyahin na nagda-dialysis. Para kay Teresita na nung nakaraang taon pa bahagi ng programa, sa tulong daw ng food stamps ay hindi raw nila masyadong kailangan pamproblemahin ng budget sa pagkain ng pamilya ng tito. Connie. Maraming salamat, Dano Tingkungko.